Sa taong 2020, hinamon tayo ng iba't ibang mga pagsubok na tila ba ay hindi kayang malagpasan. Mula sa pandemya hanggang sa mga nagdaang bagyo at sakuna na talaga namang sinubok ang katatagan ng bawat isa. Ngunit nang dahil sa pagpupursigi at pagtutulungan na pagtagumpayan ng sektor ng pangisdaan ang mga hamong hatid ng taong ito. Patunay ang sunod-sunod na pagtaas ng antas ng produksyon ng pangisdaan sa mga nakaraang buwan kumpara sa nakaraang taon. Bukod tangi ang kabayanihang ipinamalas ng mga mangisdang hinarap ng buong tapang ang mga pagsubok upang masiguro na may sapat na supply ng isda ang bansa sa kabila ng banta ng pandemya at iba pang kalamidad. Kung kaya't sa simula pa lamang ng taon ay agad nang binigyang pugay ang ating mga bayaning mangingisda. Kasunod nito, agad ding nagpakalat ng impormasyon at gabay sa mga mangingisda kung papaano masisiguro ang kanilang kaligtasan sa kabila ng banta ng COVID-19. Upang mas lalo pang mapalakas ang sektor, binigyang diin ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga programang naglalayong mas mapaunlad ito. Sa ilalim ng isang malinaw na patnubay ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Memorandum Circular No. 9 ayon sa Republic Act 11469 o Bayanihan to Heal as One Act, agad na tumugon ang BFAR sa krisis hatid ng pandemya. Sentro ng mga inisyatiba ng ahensya ang pagsiguro ng sapat at tuloy-tuloy na supply ng isda, lalo na sa mga pamayanang nasa ilalim ng community quarantine. Samantala, walang humpay ang naging pakikipag-ugnayan ng DA-BFAR sa iba't ibang tanggapan at otoridad, lalo sa mga lokal na pamahalaan upang hindi maantala ang daloy ng mga produktong pampangisdaan. Kasabay nito ang tuloy-tuloy na pagsubaybay ng presyo sa mga pamilihan upang masigurong ito'y abot kaya at upang maprotektahan din ang publiko laban sa mga mapagsamantalang grupo. Hindi tumigil ang produksyon ng pagkain sa gitna ng isang krisis sa kalusugan, kung kaya't hindi rin nagpatinag ang DA-BFAR at patuloy na nagpatupad ng mga programa ukol dito. Tampok rito ang paglunsad ng programang Plant 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 o Alpas Ahon Lahat, Pagkaing Sapat kontra sa COVID-19, kung saan pinasinayan ang proyektong Urban Aquaponics, isang alternatibong mapagkukunan ng ligtas at sariwang isda at maging gulay sa loob mismo ng bakuran ng isang pamilyang Pilipino. Partikular din na itunoon ang Fiscal Year General Appropriations Act Regular Fund ng 2020 para sa mga proyektong magpapayabong ng produksyon at may kaugnay sa produktong pampangisdaan. Mahigit 200 milyong piraso ng fingerlings ang naipamahagi sa mahigit 2,000 fish farmers, fish pond at fish cage operators. Umabot sa mahigit 700,000 kilo ng seaweed propagules ang naipamahagi sa mahigit 3,000 seaweeds farmers, kasabay ng pamimigay ng mahigit 900 unit ng seaweed farm implements. Namahagi rin ng mga kagamitan pangpangisdaan upang mas lalo pang mapataas ang antas ng produksyon ng isda. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng mga techno-demos at iba pang technical assistance sa pamamagitan ng e-learning services upang ibahagi ang iba't ibang teknolohiyang pangpangisdaan kahit nasa kabahayan nila. Samantala, 400 community fish landing centers ang pinakikinabangan ng mga lokal na mangingisda. Ang mga ito ay nagsisilbing pangunahing bagsakan ng nahuling isda at sentro ng komersyong pangpangisdaan
sa iba't ibang pamayanan. Upang mapalakas pa ang produksyon sa sektor ng aquaculture at bilang tugon sa mga nagdaang kalamidad at hamon ng COVID-19 pandemic, ipinatupad ang Bayanihan 2 Stimulus Package ayon sa Republic Act 11494 o Bayanihan to Recover as One Act. 500 milyong pisong halaga ng mga proyektong pangpangisdaan ang kasalukuyang ipinatutupad ng DABFAR. Partikular na ang seaweed development, sea urchin production and development, glass eel production, at aquaculture hatcheries development. Patuloy din ang pagbibigay ng suporta at tugon sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs upang mapalago ang kanilang kabuhayan at mas lalong mapalapit ang kanilang produkto sa merkado, lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya naman mas pinaigting ang pag-organisa ng alternatibong pamilihan sa pamamagitan ng kadiwa ni Ani at Kita ay mabibili kasabay ng mga gulay at prutas ang mga sariwa at murang isda. Bukod sa pagsisiguro sa sapat na supply ng isda, matapang namang binigyang diin ng ahensya ang mandato nito sa pagpapatupad ng batas pangisdaan at sinigurong patuloy ang pagpapatrolya at kampanya laban sa ilegal at mapaninsalang uri ng pangisdaan maging sa gitna ng pandemya. Kasabay nito ang pag-angkop ng makabagong teknolohiya upang mas lalo pang mabigyang diin ang likas kayang pamamaraan ng pangingisda sa ating mga katubigan. Sa kabila ng hamon ng pandemya, nabigyang parangal rin ang mga natatanging baybaying komunidad na nagwagi sa malinis at masaganang karagatan o MMK 2019, the National Search for the Country's Outstanding Coastal Community. Sila ay pinili dahil sa kanilang epektibong pangangasiwa ng kanilang karagatan at yamang tubig. Binigyang pugay ang mga natatanging komunidad kasabay ng ika-57 pagdiriwang ng Linggo ng Pangisdaan, kung saan binigyang parangal din ang mga iba't ibang mga organisasyon at individual na naging kabalikat nito sa pangangasiwa ng sektor ng pangisdaan. Hindi rin natinag sa pagpapatupad ng mahahalagang programa tulad ng National Sardines Management Plan at Fisheries Management Areas upang masiguro ang sustainable at makakalikasang produksyon ng isda sa pamamagitan ng epektibong pamamahala ng ating pangisdaan at yamang tubig. Pinanday rin ang mga mahahalagang polisiyang naglalayong mas lalo pang mapangalagaan ang ating likas na yamang tubig at maisaayos ang pamamahala sa mga ito gamit ang wasto at makakalikasang pamamaraan. Sa kabila ng sunod-sunod na dagok na kinaharap ng bansa, sa dedikasyon at pagpupunyagi ng bawat isa, huhugot tayo ng lakas at inspirasyon upang sabay-sabay nating makamit ang tunay na pagbangon. Sa darating na taon, bisig nating haharapin ang mga panibagong alon at unos, sakay sa iisang bangkang patuloy na maglalayag patungo sa inaasam na mas maunlad at matatag na sektor ng pangisdaan.